Hindi tayo nagdidig sa sufficient facts. Wala pong indikasyon na ang ICC ay nagpapabaya sa pagbantay sa kalusugan at kagalingan ng mga taong nasa kustodiya nila. Hanggang sa araw na ito, yang mga pamilya ng mga biktima ay nagde-demand pa rin ng hustisya, katotohanan at accountability, habang patuloy din silang natatakot para sa kanilang mga buhay. Mayoya. Una po sa lahat, gusto ko rin po magpasalamat sa mga senador na nagbigay po sa amin ng lakas loob upang ilapit po sa inyo itong usapin na ito. Alam niyo po, mga kasama, ang pagkakakilala ko po kay Tatay Digong, kaya po siya ay aking iniidolo. Ito pong taong ito ay matapang na tao. Nasa kanya po lahat ang katangian, parang isang katulad ko ay sumaludo. Pero dumadating po sa punto na ang isang tao ay tumatanda. Alam niyo po, kung ikukumpara ko yung pangungulungan ko dito sa Pilipinas, sa pangungulungan ng ating Tatay Digong, ay napakalayo po. Sapagkat ang kulungan po natin ay hindi po parehas ng kulungan sa ibang bansa. Si Digong po ay nakakulong sa napakaliit na kwarto. May oras po para siya ay lumabas. Halos buong araw siya po ay nasa loob ng kwarto na yan, na meron lang pong maliit na butas kung saan po inaabot ang kanyang pagkain. Napakahirap po dahil dito po sa atin, sa amin sa Muntinlupa, ang tawag po namin doon Bartolina. Yun po ang itsura ng kinalalagyan ni Tatay Digong. Siya po ay nasa Bartolina. Wala po siya doon nakakausap, wala po siyang nakakakwentuhan, at higit sa lahat, napakahirap po para sa isang nangungulungan na sa ganong edad ay nag-iisa ka, wala pong nag-aasikaso sa iyo. Alam niyo po, ang aking mahal na ina, nung siya po ay nag-umpisa na nagkaroon ng mild dementia, siya po ay 80 years old. Ang aking pong ina ngayon ay 89. Siya po ay may advanced dementia na. Kaya batid ko po kung ano ang hinagpis ng mga nagmamahal kay Tatay Digong. Kung paano po nakakalimot sa kanyang pangalan, nakakalimot sa pangalan ng mga anak niya, nakakalimot sa mga bagay na may kilalaman sa katawan niya, kung kailan siya dudumi, kung kailan siya iihi. Mga bagay po yan na inilalapit ko po sa ating mga kasamahan at sa mga kababayan natin. Kung sana po ay mapagbigyan ang aming kahilingan. Hindi naman po kami humihingi na siya po ay pakawalan. Ang hinihingi po namin, siya po ay maialis sa Bartolina. Iba po ang pangungulungan sa ibang bansa sa pangungulungan sa atin. Alam ko po, batid ko po, meron pong mga katulad niya na nakulong dito sa bayan natin. Na mga politiko na nakulong dito sa bayan natin. Pero iba po na hindi ka nakakulong sa sarili mong bayan. Yun lamang po, mga mahal kong kasama dito, bilang mga Pilipino, isang matandang Pilipino ang merong karamdaman sa kanyang pisikal at mental. Siguro po, sa ating mga ugaling revolusyonaryo sa pagkakataong ito, kailangan tayong bumangon at sagipin natin ang ating kababayan. Yun lamang po, maraming salamat. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Next to sponsor the measures, no other than Senator Amy Marcos, Mr. President. Mr. President, Majority Leader,
May I co-sponsor the pending resolution and herewith enter into the records portions of the September 11 defense request for an indefinite adjournment, in particular paragraphs 3, 4, and 7, to wit, all of the medical information collated leads to an overwhelming conclusion that Mr. Duterte suffers from significant cognitive deficiencies that affect his memory, his daily executive functioning, his visual constructive abilities, and his orientation to place and time. This is concluded simultaneously by a neuropsychologist instructed by the medical officer of the ICC Detention Center at the specific request of the registrar. And for this reason, the medical data presented to the pretrial chamber is neither partisan nor self-serving. For the reasons cited above, therefore, I seek your kind humanitarian consideration and a sense of judicial mercy, and urge that we plead for house arrest. Thank you. Thank you, Mr. President. Mr. President, Yes, Majority Leader. next to sponsor, Senator Jinggoy Ejercito Estrada. Mr. President. Senator Jingo Estrada is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, I would like to associate myself with the sponsorship speeches of our colleagues and express my full support on proposed Senate Resolution number 144, expressing the sense of to request the International Criminal Court to hold former President Duterte under house arrest rather than in a detention facility, to uphold the principles of humanity, irrespective of political interest or other gains. Ginong Pangulo, hindi may kakaila na si dating Pangulong Duterte sa kabila ng mga kontrobersiyang bumabalot sa kanyang administrasyon ay naglingkod sa bayan sa loob ng maraming taon bilang mayor, vice mayor, congressman at bilang kalabing-anim na pangulo ng ating bansa. Naunawaan ko na may iba't ibang pananaw ang bawat isa sa atin dito hinggil sa naging pamumuno ng dating pangulo. Gayunpaman, hinihingi ng pagkakataon ang habag at pagpapairal ng konsiderasyon sa lumalalang kalagayan ng kanyang kalusugan. Likas sa ating mga Pilipino ang mataas na pagpapahalaga at paggalang sa mga nakakatanda. Sila na mga tagapag-ingat ng karunungan, kasaysayan at tradisyon ng ating pamilya. At gaya ng karamihan na nasa dapit hapon na ng kanilang buhay, sa edad na 80 anyos, hindi na siya ang leader na kinamulatan natin ilang taon na nakaraan, matatag sa likod ng pulpito ng kapangyarihan. Bagkus, isa na siya ngayon na ordinaryong ama, lolo at kapwa mamamayan na humaharap sa pinakamabigat na hamon ng kanyang buhay, na higit pang pinabigat ng katandaan at karamdaman. Kaya't hinihiling ko sa aking mga kasamahan, ilang mga senador ng sambayan ng Pilipino. Kasama na rin ang ating mga kasamahan na sila Senator Risa, Senator Kiko, Senator Bam, na pairalin natin ang pag-unawa, pagbibigay halaga sa kalusugan at dignidad na nakatatanda, lalo na may dinadalang karamdaman. Ang pagpapasyang ito ay hindi nangangahulugan ng paglimot o pag-absuelto sa mga ipinupukol sa dating Pangulo. Pagkus ay pagbibigay ng pagkakataon na makapamuhay siya sa ilalim ng makataong kondisyon habang dinidinig ang kanyang mga kaso. Naway manaig ang ating pagkakaisa, lasakit at pagiging makatao. Dahil higit sa lahat, siya ay isa ring kapwa Pilipino. Sabi nga ng aking ama, dating Pangulong Estrada, walang tutulong sa Pilipino kundi kapwa Pilipino. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Last but not least, to sponsor the measure, Senator Rodante Marcoleta. Senator Dante Marcoleta is recognized.
Mr. President, distinguished colleagues, I rise today to co-sponsor proposed resolution number 144, urging the International Criminal Court to hold former President Rodrigo Duterte under house arrest. Nais ko pong linawin na tayo ay hindi humihingi ng kalayaan mula sa proseso. Hindi rin po ito pag-uusga sa merito o katotohanan ng mga kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Ang panawagan lamang natin ay para sa isang makataong konsiderasyon. That he be allowed to be placed under house arrest given his age and frail medical condition. Mr. President, justice must never be devoid of compassion. Accountability may be demanded, trials may proceed, but at no point should our humanity be surrendered. If the ICC truly claims to uphold the dignity of every human person, then it must not deny this humanitarian plea. Thank you, Mr. President. President, Majority Leader. yes, I'm stand corrected. Senator Joel Villanueva would like to also. Senator give us- Joel Villanueva is recognized. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. Mr. President, please allow me to express my deepest thanks and gratitude to my colleagues in the minority bloc for pushing for this resolution that I am supporting, Mr. President. Mr. President, I am in favor of this resolution which respectfully urges the International Criminal Court to consider placing our former President, Rodrigo Duterte, under house arrest on humanitarian grounds. Mr. President, given his advanced age and reported health concerns, this measure affirms the principle that compassion and human dignity must never be set aside, regardless of political views, regardless of political color, or even legal proceeding. Mr. President, I am known to be not a fully supporter of the Duterte presidency. I have been the chairperson of the Senate Committee on Labor for quite a long time. And during that time, magkasama po yung migrant workers at Committee on Labor. And every time we hear somebody, a kababayan, ano man yung dahilan na nakulong siya, na aresto sa ibang bansa, ang lagi po nating inisyal na pagkilos ay tulungan yung kababayan nating ibalik sa Pilipinas. Ibalik sa Pilipinas, dito siya litisin, masiguro na napuprotektahan yung kanyang karapatang pantao. Yun ho yung lagi, unang-unang ginagawa po natin. Nakakalungkot po itong mga nangyari. Agree man tayo o hindi sa pagpapadala sa ICC kay Pangulong Duterte. Mr. President, hindi po layunin ng resolusyon na ito na hadlangan ng proseso. Hadlangan ng proseso ng batas, hindi po layunin. Hindi rin po layunin na magsabi kung siya po ay may sala o wala. Ang panawagan po ng resolusyon na ito ay para sa isang makataong pagtrato. Isang paglapit na nagpapakita na ang hustisya ay maaari pong isabuhay ng may habag at malasakit. This representation, Mr. President, recognizes the national sentiments expressed in these two resolutions, Senate Resolution number 17 and 18. Gayunpaman, Ginoong Pangulo, naniniwala po ang kinatawan na ito na ang resolusyon na ito ay naghahangad na makamit o ma-strike yung balance, Mr. President, sa pagitan po ng paggalang sa mga international na proseso ng batas at ang pagtatanggol sa makataong pagtrato sa isang kapwa Pilipino. Anuman po ang kanyang dating posisyon. Naniniwala po ang representasyon na ito, Mr. President, na ang hustisya ay dapat ipaglaban. Pero hindi kailanman kapalit ang ating pagiging isang makataong lipunan. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Majority Leader. With that, Mr. President, there are requests from some colleagues that we make it nominal voting, because some
would like to vote one way or the other, Mr. President. We'll respect that. And I just asked that if there's an explanation, we could do it after the vote, Mr. President. So I move that You are yes, seeking a nominal vote, for the and the resolution, explanation of the votes would be given after, Mr. President. after the voting? Yes, Mr. President. If they want, if they wish to. Well, what if we would want to explain our vote? You before? may, Mr. President. It's, of course, it was just an appeal, but you may. Usually, by tradition, we do it after, but if you want to do it while you vote, Mr. President, then we will, of course, Sometimes the accede vote to that the we make, President. because sometimes the vote that we make, the explanation is no longer listened to, Yes, Mr. you President. know? I understand. So that might be able to Yes, Mr. President. explain to the people, the public, and the colleagues why you are voting for that particular or your choice or decision on this vote. Yes, Mr. President. So is there no period of interpolation? No more in period of amendments? No more, Mr. President. So this is the PS Resolution 144, 144, Mr. President. which you drafted Yes, and Mr. President. different from the other resolution, the original Yes, resolution Mr. filed? President. This is for me, this would have been the best compromise, where we're focusing only on the humanitarian issue at hand, Mr. President. All right. So move. So any objection? Hearing none, the secretary will conduct a roll call, nominal voting, roll call vote. Roll call vote. Senator Aquino. Senator Cayetano Alan. Senator Cayetano Pia. Senator De La Rosa. Senator Ejercito. Senator Escudero. Senator Estrada. Senator Gatchalian. Senator Go. Senator Ontiveros. You're recognized. Senator Ontiveros Salamat. recognized. Salamat po, Mr. President. Mr. President, ginagalang kong mga kasama. With due respect sa mga may akda at taga-suporta ng resolusyong ito, nakatayo po ako dito para ipaliwanag yung aking boto ng no. Una po, sang-ayon ako na ang humanitarian considerations ay esensyal na bahagi ng hustisya. At tamang dapat makonsern tayo sa general welfare at dignidad ng lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa, ng lahat ng ating mga nakatatanda, at ng lahat ng mga persons deprived of liberty. Pero Mr. President, hindi tayo nagdi-deal sa sufficient facts. Wala pong indikasyon na ang ICC ay nagpapabaya sa pagbantay sa kalusugan at kagalingan ng mga taong nasa kustodiya nila. May panayam rin po, ilang araw ang nakalilipas, kung saan sinabi ng pamilya ni former President Rodrigo Duterte na he is well, even jolly, at kaya pa ngang makipag-usap tungkol sa maraming topic, kasama ang politika, flood control, at love life. Ang panawagan para ang gobyerno ay mag-advocate para sa interim release o house arrest ni former President Duterte, maaring nakakouch sa humanitarian terms. Pero nagmumukha ring isa pang halimbawa ng ating gobyerno na nagbibigay ng special treatment sa isang makapangyarihang individual. Tila ba'y isa na naman itong patunay na ang batas ay marahas sa karaniwang Pilipino, pero malambot sa iilang may kapangyarihan. Kapag ordinaryong lolo ang inakusahan ng nagnakaw, pwedeng kulong agad at di makapagpiyansa. Pero dito, gobyerno mismo ang lumalaban para bigyan ng house arrest ang isang taong akusado ng mga napakamabigat na krimen. Totoo po na ang International Criminal Court mismo ay nakapag-grant ng interim release sa iilang exceptional circumstances.
Pero pantay na importante, ang ICC ay nag-deny ng mga ganitong request kapag ang interes ng hustisya at accountability ay hinihingi ito. Alalahanin po natin na ang mga international courts ay nakapag-deal na sa maraming aging prisoners. Ratko Mladic and Radovan Karadzic, both convicted for genocide and crimes against humanity, continued to serve their sentences well into old age. And in fact, just this year, Mr. Mladic asked to be released on humanitarian grounds, claiming that he only had a few months to live. The court still denied him, ruling that his medical condition did not meet the threshold of an acute terminal illness that would justify release. Their continued detention was not seen as inhumane because their crimes were too grave, too devastating to entire communities. Totoo naman, si dating Presidente Duterte ay hindi convicted. He stands accused pa lamang. Pero kahit sa kaso ng mga accused persons, nagpakita ang ICC ng pag-iingat. Laurent Gbagbo, the former president of Cote d'Ivoire, was denied interim release precisely because the vast network of supporters he commanded, which posed a risk to victims, witnesses, and to the integrity of the proceedings. Eventually, Gbagbo was acquitted. His day in court came, and he walked free, not because of an early release or house arrest, but because of a judgment. Si dating Presidente Duterte din ay pwede pang umasa sa ganoon. But the path there is through trial, not through early release or house arrest. Kung tunay ngang may sakit ang dating Pangulo, hindi ba't ang solusyon ay dalhin sila sa ospital sa The Hague, Netherlands, habang binibigyan ng angkop na tulong at suporta mula sa Philippine Embassy doon? Mga kasama, ang mga atrocities ng tinatawag na war on drugs ay hindi mga guni-guni lamang. Sila ay mga winasak na buhay ng libo-libong mga mahihirap na Pilipino. Sila ay mga hiyaw ng mga nanay at tatay na ang mga anak kailanman ay hindi na umuwi. Sila ay mga walang markang libingan at yung kultura ng impunity na hanggang ngayon nagmumulto sa ating lipunan. Hanggang sa araw na ito, yang mga pamilya ng mga biktima ay nagdedemand pa rin ng hustisya, katotohanan at accountability, habang patuloy din silang natatakot para sa kanilang mga buhay. Samantalang dito po tayo, nagsusulong ng humanitarian considerations para sa individual na mismong akusado ng mga krimen laban sa kanila at laban sa humanity. Noong 2016, sinabi ni Presidente Duterte na wala siyang pakialam sa human rights. At kahit iutos pa ang pagpatay, walang makakaaresto sa kanya. Immune siya dahil matanda na siya pagkatapos ng termino. Sabi niya, wala silang laban.